Ang lecture natin ngayon ay tungkol sa pag-iingat, pangangalaga at tamang safekeeping ng mga service firearms at ang legal na documentation para sa security guards. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli ito inyong lingkod, F. Santos, ng Munting Kalaman at Dagdag Kalaman. Bilang mga security guards, ang paghawak po ng baril ay isang pribileyo at mabigat na responsibilidad. Hindi po ito karapatan. Ang service firearms po ay ibinibigay upang protektahan natin ang buhay, ang ari-arian ng ating mga kliyente, no? At mapanatili ang kaayusan, hindi upang manakot o abusuhin natin ang napakaliit nating kapangyarihan. Ang layunin po ng lecture na ito ay maiwasan ang aksidente at ang misuse, no, o maling paggamit ng baril. Napangalagaan ang kaligtasan ng mga gwardiya at ng publiko. Masunod po ang batas at ang regulasyon. Maprotektahan ang lisensya at trabaho nating mga security guard. Now, paano po ba yung pag-iingat, no? Tamang paghawak ng service firearms. Ito po ang pangunahing safety rules sa paghawak, no, ng baril. Una, palagi po nating ituring na ang baril ay loaded, no? May bala. Kahit pa sabihin natin sigurado ka, tinanggalan mo ng bala, no? Huwag po tayong maging kampante. Baka mamaya nilagyan pala ng bala nung kasama mo yan, no? Huwag po nating itutok ang baril sa taong ayaw nating mapahamak, no? At lagi po nating ituro ang baril sa ligtas na direksyon, no? At maaari sa baba, no? At walang tao sa harapan. At huwag po nating ilalagay ang ating mga daliri sa gatilyo. Maliban kung handa po tayo na ayan ay iputok o gamitin. Alamin natin ang ating target at yung nasa likod nito o mga nasa paligid nito. Tandaan po natin kapag nagamit natin yung baril at pumutok, meron po tayong responsibilidad at pananagutan. Kaya ang pag-iingat po habang tayo naka-duty, dapat ay gumamit tayo ng kung ano lang talagang issued nating baril, no? Yung iba baka ginagamit yung personal na firearms, bawal po yan. Huwag po nating ipahiram yung ating baril kahit kanino, no? At iwasan po natin ang mga sumusunod. Paglalaro ng baril, pagyayabang, paglalabas ng baril ang hindi naman kailangan. Gamitin po natin yung baril bilang last resort para sa self-defense at defense of others. Diyan lang po tayo authorized gumamit ng baril. Pangangalaga at maintenance ng service firearms. Regular nating linisin. Tingnan natin, baka may mga kalawang, may mga corrosion, no? Pagkatapos ng duty, punas-punas. Not necessary naman na buksan nyo yan, no? I-open nyo. Pag lalo na po, nag-aulan, nag-aambon, no? Kapag nabasa o naalikabukan, punasan po natin. Alisin po natin yung mga nakikita natin dumi, lalo na kung yung mga corrosion nga, yung kalawang, may mga minsan powder residue, kung yan po ginamit sa firing, ano? Ini-inspection din po dapat ang baril. Suriin kung ito ay may mga sira, no? Yung trigger, hello. Maluwag ang ibang bahagi o yung part. Hello, nagbablog si Lolo. Good night. Have a nice dream. No? Yan, may mga kalawang o crack. Report kagad natin sa ating supervisor, sa mga inspector, sa ating agency, para alam nila na may depekto at makapagpadala ng kapalit, ma-pull out yan, at meron kayong magamit ng maayos. Yan po ang tamang paggamit, no? Ginagamit lamang ang baril. Gayon din yung mga bala na para doon. Huwag po tayo mag-iimbento, no? Huwag po tayo magmo-modify, no, na galawin ang mekanismo ng baril. Mag-iimbento tayo, sasaksakan natin ng ibang bala.
balikan ko lang yung kanina, no? Kung kayo may sariling baril, no? Lisensyado naman yan, may permit to carry, lalo yung mga VIP security. At yan nakikita siyempre ng ating mga anak. Baka minsan nga, sinusukbit pa natin sa kanila. Ganyan ang mga tatay, ano? At yung ating anak, nasustunggo lang naman. No? Turuan natin sila, paliwanag natin. Anak, itong baril, hindi laruan. Nakamamatay. Huwag mong pakikialaman. Huwag mong gagalawin. Kasi pag yan pumutok, pwede madisgrasya ka, pwede madisgrasya yung mga kasama natin dito sa bahay at mananagot si tatay kapag yan pumutok. No? Sa gayon, yung mga bata, natuturuan na natin sila. At alam nila yung bigat ng responsibilidad kapag meron tayong baril sa bahay. Ano? Yun lang, kaya ako binalikan. Now, tuloy tayo doon sa ating yung documentation, no? Para sa mga security guards. Ano, mahalaga nga yung dokumentado yung ating security guard, no? May hawak tayong service firearms sa ating duty. Dapat nga meron tayong security guard license, yung ating company ID. Importante yung duty detail order, yung DDO, kung saan nakalagay diyan, saan ka naka-duty, anong kliyente yan, at ano yung issued firearms, no? Pati serial number, nandiyan yan. Pati yung ammo, yung make o type ng baril. Alam ng mga gwardiya natin yan. Reminder na nga lang to Naka-specify yung lugar ng ating assignment, yung oras ng ating duty. No? Yan ang mga very specific. No? Yun nga, yung firearm license nakalagay dyan. Kaya sa mga inspector, chinecheck yan. Baka mamaya napalitan na, hindi pa napalitan yung DDO, yung lisensya ng baril. No? Kaya isa pa, dapat naka-register yan sa pangalan ng agency. Kung ang agency nyo, 3 pangalan, dapat kung anong agency yung nasa patches mo, yun ang nasa permit, no? Permit to carry, no? Sa LTO, no? License to operate, no? Yung certificate of firearms, no? Yung insurance, kasama yan. At of course, pag tayo mag-withdraw ng baril sa malalaking detachment, dapat may firearms logbook, no? May acknowledgement receipt. SG Santos, pull out, oras, time, shotgun, 5 bala. Ganun yun. Ganun din pag binalik. No? Ito paalala lang, no? Palagi natin dalhin ang ating mga dokumento kapag tayo naka-duty. Lalo na kung medyo tayo sa perimeter. Lapitin tayo sa mga inspeksyon ng SOSYA, no? SATSD. Iwasan po natin yung ating dokumento expired. No? Lalo na kung yan fake o borrowed permits yan. May mga ganyan, minsan nare-report. Huwag po, makakasuhan tayo, magkakaproblema tayo. Nais ko lang pong bigyan ng DN, no? Ang kakulangan po ng dokumento ng ating service firearms, maaari po yung humantong sa pagkakakulong. Nako, mag-iingat po tayo. Napakahirap po makulong, no? Kukumpiskain pa yung baril. Gayun din, pagkawala ng lisensya at yung trabaho natin, kapag yan ay napatunayan na walang dokumento, no? Kaya po, yung mga pananagutan na yan, may kaukulang pong parusa. Ang mali pong paggamit ng baril at kapabayaan ay maaari pong resulta ng mga sumusunod. Ulitin ko po, no? Criminal case sa part po natin at ng agency. Administrative case. Ano pa? Civil liability. Gusto ba ninyo yan? Masakit sa ulo yan. Pagkakansila ng security guard license, lalong napakahirap. Wala na tayong hanap buhay, wala na tayong trabaho. At pwede tayong masama sa blacklist ng mga gwardiya. Kaya tandaan po natin, ang baril ay kasangkapan, protection. Hindi po para maging simbolo ng kapangyarihan. Ang isa pong professional na security guard, tayo, no? Kayo na nakikinig sa akin ngayon, disiplinado tayo. Alam natin yung ating pananagutan. No? Responsable tayo kung tayo ay may issued firearms. Hindi natin yan pinagyayabang. Lagi lang yan nasa holster. No? At may respeto po tayo sa batas. Kasi alam natin kapag tayo nakalabag sa batas, meron po tayong pananagutan. May kaparusahan po. At inuunawa po natin yung kaligtasan ng lahat. Ikaw,
mga kasama mo, at yung ibang tao doon sa binabantayan natin. Tandaan po natin, ang tamang pag-iingat po, pangangalaga ng baril o pag-iingat ng baril ay di lamang po sa salita. Yan po ay isinasabuhay natin para sa ating kinabukasan. Lalo na kung tayo pamilyadong tao. At nais ko lang po magbigay ng maigpit na paalala sa pagsalubong po ngayon sa bagong taon. Iwasan po natin magpaputok ng baril. Bawal po yan. Nakakapinsala po. Ulit, gusto ko pong bigyan ng din ito. Maigpit pong pinagbabawal ang pagpaputok ng baril sa pagsalubong po sa bagong taon. Maigpit po yan na ipinagbabawal. Tandaan po natin, kahit ano pang dahilan. Sasabihin na iba, nagdiriwang lang kami. Pwede tayo magdiwang ng, hindi po tayo gumagamit ng baril, no? Kakasiyahan, tradisyon. Noong pong araw siguro, nakasanayan niya. Pero ngayon po, hindi na po. Huwag na po tayo sumama doon sa mga nakulong, nakasuhan. No? Dahil lang sa maling paniniwala o nakasanayan. Wala pong celebratory firing, no? Yung mga sinasabi niyang iba na pinahintulutan ng batas. Tandaan po natin, ang batas na sumasaklaw sa indiscriminate firing o yung illegal discharge of ammunition, no? Yung pagpapaputok ng baril ng walang legal na dahilan ay may tuturing pong yun na nga, indiscriminate firing o firearms. Yan po ay nasilalim ng Republic Act 9514, no? Sa revised penal code po ng ating konstitusyon. Gayon din po yung Republic Act 10591, no? Yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Basahin po niyan, mas maiintindihan nyo, pinalawak pa. Sana po ay may natutunan tayo. Disclaimer lang, hindi po ako isang range officer. Ako po ay nagbabahagi lamang ng munting kalaman, dagdag kalaman sa ating mga security guard. Pang sa gayon ay ma-remind sila, no? Lalo na po yung mga bagong gwardiya. Sana po ay may natutunan tayo. Muli ito inyong F. Santos ng dagdag kalaman, munting kalaman. Nagsasabing ingat po tayo. Mabuhay. Magandang gabi po. Bye-bye.